Hinamak na manugang. Kabanata 353. Gustong pigilan ni Jiang Handong ang kanyang kapatid, ngunit huli na ang lahat. Naiiyak na lang siya sa puso niya. Bahagyang ngumiti si Jiang Shuaimang at sinabing, dahil alam mo kung paano gumawa ng gamot ay hindi marunong gumamit ng mga karayom. Kung ito ay talagang kakaibang lihim na gamot, kinakailangan ng maraming pagsisikap upang gawin ito. Ang medikal na formula ay ang maingat na pagsisikap ng bawat TCM na doktor. Ang isang tunay na doktor ay hindi kailanman ituturing ang sekretong gamot bilang isang kalakal at ilalabas ito upang pumirma sa isang kontrata para ibenta ito. Bukod dito, walang sinuman sa mundo ng medikal ang mabubulag ng kasakiman. Ang mga salitang ito ay pakinggan, ngunit ang bawat pangungusap ay malupit. Para siyang umikot na ruta para pag-alitan si Alex Dixon para kumita lang. Muntik na niyang tawaging scam ng TCM si Alex Dixon. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, Curator Jiang, sa palagay ko ay hindi mo naiintindihan. Ang repairing ointment na pinirmahan ko kay Jiang, sa palagay ko, ay hindi isang lihim na recipe. Kahit na ito ay isang lihim na reseta, sa palagay ko ay mas mabuti na gawin ito ng maramihan sa halip na ilihim ito. Mas kapaki-pakinabang na iligtas ang mga tao sa mundo. Ikaw. Galit na galit si Jiang Shuaimang kaya nagbago ang kanyang mukha. Ang batang ito, pinagalitan niya talaga siya dahil may tinatago siya. Nakita ni Jiang Wei na hindi makapagsalita si Ling, kaya't agad siyang napag-alitan sa malalim na boses, Lear, ikaw, fourth uncle ang pinuno ng National Clinic. Paano may kukumpara ang isang batang-bata sa kanyang mga medikal na kasanayan? Huwag magpalinlang sa mabulaklak na salita ng ibang tao. Sinabi ni Jiang Shuili, na nakakaramdam ng mali, itay, hindi sinungaling si Alex Dixon. Naniniwala ako sa kanya. Hindi nakasulat sa mukha mo ang salitang manloloko. Umuso si Jiang Wei at bumaling kay Jiang Handong, hindi maibibigay ang katawan ng matandang master sa mga tagalabas. Bigyan mo siya ng 1,000,000 yuan para sa karwahe at paalisin siya. Sa harap ni Alex Dixon, walang pakialam si Jiang Wei sa kanyang mukha. Ang Jiang family ay mataas at makapangyarihan, at maraming tao ang gustong umakyat sa Jiang family. Ano ang binibilang ni Alex Dixon? Hindi na kailangang maging magalang. Nabigyan na niya sila ng sapat na mukha sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanila ng 1,000,000 yuan. Si Jiang Handong ay mukhang problemado. Ang isa sa kanila ay ang kanyang kasosyo, si Alex Dixon. Ayaw niyang masaktan siya, at ang isa ay si fourth uncle, ang matanda sa kanyang pamilya. Nakagat lang niya ang bala at sinabing, Dad, inimbitahan ko si Mr. Dixon dito. Paano mo siya pakakawalan bago mo siya trituhin? Subukan niya. Naniniwala rin ako na hindi ako gagawa ng katangahan ni Alex Dixon. Galit na sinabi ni Jiang Wei, ang pang-apat na uncle ay ang bloodline ng Old Master. Sasaktan ba niya ang Old Master? Kahit ikaw, fourth uncle, ay hindi kayang gamutin ang sakit. Naniniwala ka talaga na isang tagalabas ay kayang gamutin ito. Paano kung may masamang mangyari sa Old Master? Hindi mo maaring panagutan ito. Umisi si Jiang Shuaimang at itinuro ang mga pilak na karayom. Handong, kulang ka pa sa karanasan. Hindi mo kilala ang ilang medical staff na dalubhasa sa panloloko sa mga pasyente at gumagamit ng mga mabulaklak na salita para linlangan sila. Hindi ka sinisisi ni fourth uncle kung madali kang magtiwala sa iba, pero alam mo, ba kung anong klaseng acupuncture point siya, ipinasok. Ito, hindi makasagot si Jiang Handong. Hindi niya alam ang gamot. Gayunpaman, maaari niyang sabihin na ang fourth uncle ay umiikot sa paraan upang sabihin na si Alex Dixon ay isang manloloko. Naintindihan din ni Alex Dixon. Tumayo siya at mahinang sinabi, maaari ko bang tanungin ang Curator Jiang kung ano ang problema sa aking acupuncture? Pinigilan niya ang galit dahil sa magkapatid na Jiang family. Ang pilak na karayom ay isang kasangkapan ng TCM. Isang insulto sa TCM na may nang-agaw ng karayom at itinapon sa lupa. Lalo na dahil si Jiang Shuaimang ay isa ring TCM na doktor at naging patriarch ng National Clinic. Paanong hindi niya naiintindihan ang prinsipyong ito? Sa madaling salita, masama ang tingin sa kanya ni Jiang Shuaimang.
Si Jiang Shuaimang ay malamig na bumuntong hininga at sinabi, ang mga acupuncture point na ipinasok mo ay ang Fate Gate at ang Heavenly Pivot. Kung hindi dahil sa pag-agaw ko ng karayom ngayon lang, natatakot ako na ang iyong karayom ay tumusok sa iyong templo, at ang mga ito, ay lahat ng mahahalagang bahagi ng katawan ng tao. Ito ay magiging sanhi ng pagkamatay ng pasyente. Kahit na ang pinaka may karanasan sa TCM ay hindi mangangahas na maging casual. Ikaw ay isang binata sa iyong 20s. Anong mga birtud at kakayahan ang mayroon ka? Gusto mong mabutas ang mga pangunahing acupoints na ito. Malumanay na sinabi ni Alex Dixon, kung gayon, alam mo ba kung anong uri ng pamamaraan ng acupuncture ang ginamit ko? Umisi si Jiang Shuaimang at may kumpiyansa na sinabi, ito ang minor renaissance needle technique. Napakadelikadong gamitin ito. Kahit na ang mga matataas na doktor ng medikal na mundo ay hindi nang ahas na gamitin ito ng walang ingat. Ngunit ang iyong acupuncture technique ay crudo. Ni hindi mo ginawa tumpak na hanapin ang mga punto ng acupuncture. Ito ay karaniwang buhay damo. Kahit na ang pamamaraan ng karayom na ito ay napakabihirang at hindi pa ito nakikita ng mga ordinaryong doktor, bilang nakatatanda sa National Clinic, hindi pa niya ito nakita noon. Paanong hindi niya alam ang pamamaraang ito ng karayom? Gusto talaga ng brat na ito na pahirapan siya. Nagpapakita lang ito sa harap ng isang eksperto. Medyo naintindihan ni Jiang Wei ang gamot at nakita rin niya na hindi tumpak ang kanyang mga acupuncture point. Galit na sabi niya, hindi niya alam ang acupuncture technique na ginawa niya, at naglakas loob pa rin siyang sabihin na siya ay isang sikat na doktor. Tinanong ka pa niya, fourth uncle, na magpaliwanag. Kahit ako ay nakikita ko na, ang kanyang acupuncture points ay baluktot. Handong, sa tingin ko hindi ka dapat makipagtulungan sa ganyang tao. Si Alex Dixon ay hindi nagalit. Umiti siya at sinabing, dahil alam ni Curator Jiang ang tungkol dito, dapat niyang malaman ang pangunahing function ng pamamaraan ng karayom na ito, tama ba? Siyempre, ang pamamaraang ito ng acupuncture ay pangunahin upang matulungan ang mga paralisadong pasyente na buksan ang kanilang mga buto at buto, upang ang epektong panggamot ay mas mabilis na tumagos sa kanilang mga buto. Mapang-asar nang umuso si Jiang Shuaimang. Kung hindi mo ito naiintindihan, hindi ka karapat-dapat na tawaging TCM. Sigaw ni Jiang Wei. Tingnan mo, ikaw pa rin ang maaasahang fourth uncle. Hindi nakaimik si Jiang Handong. Kumunot ang noo niya at tumingin kay Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na hindi ito alam ni Alex Dixon. Nagdududa pa nga siya kung maling tao ba ang nakita niya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, dahil naiintindihan ito ng Curator Jiang, kung gayon nagamit ko na ang kalahati ng pamamaraang ito ng acupuncture. Paano kung hilingin mo kay Curator Jiang na ipagpatuloy ang acupuncture? Saglit na nag-alinlangan si Jiang Shuaimang at buong pagmamalaki, wag na. Anyway, nandito ako ngayon para mag-apply ng gamot para sa matandang master. Ang iyong acupuncture technique ay magaspang at pabaya. Heaven returning needle. Tumango si Jiang Wei bilang kasiyahan at sinabing, Handong, dapat mong tingnan mabuti si fourth uncle at ikumpara siya sa naglalakbay na doktor na nakita mo. Ang acupuncture technique na ito ay kailangang gamitin sa bone marrow. Napakahirap gawin ang acupuncture. Kahit na ang mga matatandang doktor ay hindi nang ahas na subukan ito ng madali. Gayunpaman, bilang elder ng National Clinic, paano ito magugulo kay Jiang Shuaimang? Lumakad pasulong si Jiang Shuaimang at kinuha ang pilak na karayom sa tray. Parang kidlat ang kanyang mga mata at seryoso ang kanyang ekspresyon. Matagal siyang sumenyas bago niya maingat na tinutok ang acupuncture point at ipinasok. Gaya ng inaasahan ng direktor ng National Clinic, tumpak niyang nahanap ang punto ng acupuncture at naipasok ang karayom sa tamang oras. Panay ang pilak na karayom at hindi natinag. Napahanga rin ang kanilang doktor sa kanilang nakita. Ang Curator Jiang ay talagang isang first-class na acupuncture master sa buong bansa. Ang acupuncture technique na ito ay talagang kamangha-mangha. Natatakot ako na tanging Curator Jiang sa buong bansa ang makakamit ng ganoong kasanayan. Ang pamamaraan ng karayom na ito ay isang bagay na kahit ang aking lolo ay hindi nang ahas na subukan sa loob ng higit sa 5 taon. Si Curator Jiang pa rin ang pinakamahusay. Pagkalipas ng 40 minuto, nakatapos na si Jiang Shuaimang ng 3 karayom,
at ang kanyang noo ay natatakpan ng pawis. Siya ay tumayo ng buong pagmamalaki at sinabi na may malamig na nguso, nakita mo ba ito ng malinaw? Ang tatlong karayom na ito ay pambihirang tumpak. Kumpara sa ilang karayom na ipinasok ni Alex Dixon kanina, kahit isa sa mga pilak na karayom ay baluktot. Parang langit at lupa lang. Umiti si Alex Dixon at sinabing, tungkol sa mga detalye, depende pa rin ito sa epektong panggamot. Humph, sa tingin ko hindi ka susuko hanggat hindi ka nakakarating sa Yellow River. Umuso si Jiang Shuaimang at sinabing, hayaan kitang maranasan itong muli. Pagkatapos mong tingnan ito, lumabas ka sa Jiang Mansion at humingi ng tawad sa medikal na mundo sa buong bansa, na sinasabing isa kang kwek-kwek. Pagkatapos ay umalis ka sa Yan Capital para maiwasang masira ang reputasyon ng medikal na mundo. Pagkasabi noon ay agad niyang ikinaway ang kanyang kamay. Mabilis na humakbang ang isang manggagamot at maingat na inilabas ang isang kahon ng gamot at iniabot ito. Binuksan ni Jiang Shuaimang ang kahon ng gamot at isang malamig na halimuyak na panggamot ang agad na lumabas, na nagpa-refresh sa kanyang isipan. Ling, anong klaseng gamot sa espiritu ito? Nagulat si Jiang Wei. Bahagyang sinabi ni Jiang Shuaimang, ito ang aking bagong binuong gamot sa pagpapagaling ng buto. Nasubukan ko na ito. Napakabisa nito para sa pagbabagong buhay ng spinal nerve. Hindi napigilan ni Alex Dixon na matigilan nang makita ang gamot na ito. Ang pamilyar na panggamot na amoy na ito. Hindi ba ito ang repairing ointment na ginawa niya? Ngunit ang pag-amoy nito muli ay gumawa ng ilang pagkakaiba. Parang kakaunti lang ang mga gamot dito, at hindi rin tama ang dosage ng gamot. Ang kanyang repairing ointment ay nasa Nangguang pa at hindi pa nakalista sa merkado. Baka ang gamot na ito ay ginawa mismo ni Jiang Shuaimang. Kabanata 354. Ling, maaari ka bang bumuo ng gamot na nagpapabago sa spinal nerve? Laking gulat ni Jiang Wei kaya hindi siya makapagsalita. Kaagad pagkatapos, pinuri niya, Ling, isang pagpapala para sa pamilyang Jiang na magkaroon ng isang henyong medikal na tulad mo. Kapag gumaling si tatay sa kanyang karamdaman, tiyak na ipagmamalaki ka niya. Ang kanilang mga doktor ay tuwang-tuwa ring nagunat ng kanilang mga leeg, naghihintay na makita ang ganitong uri ng banal na gamot. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang gamot na maaari pang ayusin ang gulugad at nerbiyos. Isa lang itong himala sa mundong ito. Kung talagang mapapaunlad ng Curator Jiang ang gamot na ito, tiyak na magdudulot ito ng pandaigdigang sensasyon, at ang susunod na mananalo ng Nobel Prize ay tiyak na siya. Si Jiang Shuaimang ay may pagmamalaki sa kanyang mukha. Matapos bigyan ng iniksyon si Old Master, personal niyang inilapat ang gamot. Tumalikod siya at buong pagmamalaking sinabi kay Alex Dixon, maaari ka nang lumabas. Tandaan na iulat mo na bilang kwek-kwek, muntik mo nang mawala ang buhay ng pasyente. Mula ngayon, aalis ka na sa mundo ng medikal at humingi ng tawad, sa lahat ng tao sa mundo. Natuwa si Alex Dixon at sinabing, Curator Jiang, hindi pa lumabas ang resulta ng paggamot. Anong krimen ang nagawa ko? Mayroon kang mahinang kasanayan sa medikal, ngunit nagpapanggap kang isang makajos na doktor at sinasaktan ang iba at ang iyong sarili. Ito ay isang krimen. Matuwid na sabi ni Jiang Shuaimang. Sumimangot din si Jiang Wei at sinabing, Handong, kanselahin mo ang kontrata kay Alex Dixon. Hindi makikipagtulungan ang Jiang family sa ganitong uri ng manloloko. May gustong sabihin si Jiang Handong para kay Alex Dixon, ngunit sumigaw si Jiang Wei. Huwag mo nang sabihin. Hindi mo lugar para magdesisyon sa Jiang family. Si Jiang Shuili ay sabik na makipagtalo, tatay. Si Alex Dixon ay hindi isang kwek-kwek. Huwag ka nang masyadong magsalita. Sino ang kwek-kwek? Don't tell me you, fourth uncle, can't tell. Nagdilim ang mukha ni Jiang Wei, at sinabi niya kay Alex Dixon, Mr. Dixon, seeing that my daughter nasa ilalim ng iyong pangangalaga nitong nakaraang araw sa Jinling, hinihiling kong umalis ka ng mag-isa. Mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumasok sa Jiang family. Ang 1,000,000 RMB na ito ay ang gantimpala sa pagpunta dito. Pagkatapos sabihin niyon, kumuha siya ng tseke at sinulat ito ng 1,000,000 yuan, inilagay ito sa harap ni Alex Dixon. Malamig ang mga mata ni Alex Dixon. Hindi niya pinansin si Jiang Wei.
Niluinggan niya si Jiang Shuili at sinabing, dahil ikaw, fourth uncle, ang gumamot kay Old Master, mukhang hindi na ako kailangang manatili dito. Aalis muna ako. Pero tiyak na lalala ang kalagayan ng iyong lolo sa 1 minuto. Sa una, hihimatayin siya at kick-ibot, pagkatapos ay dumudugo siya mula sa kanyang mga butas ng ilong, dapat ay naghanda ka ng mas maaga, at ngayon maaari mong tawagan ang numero ng emergency na 120. Kung ang emergency na paggamot ay hindi napapanahon, ikaw ay dumudugo mula sa lahat, your orifices. Pagdating ng oras na yon, kahit hindi ko siya mapagaling. Maghanda ka sa libing. Naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimang at sumigaw, isang kwek-kwek na sinusubukan tayong takutin hanggang mamatay, ito ay talagang kasuklam-suklam. Ang mukha ni Jiang Wei ay naging pangit din at galit na sinabing, Mr. Dixon, I only treat you with respect because you are my little girlfriend, ang Jiang Prefecture ngayon din. Malamig na ngumiti si Alex Dixon at hindi nagpaliwanag. Tatay, ika-4 na tiyo, tumigil ka na sa pagsasalita. Nakaramdam ng guilt at pagkabalisa si Jiang Shuili. Muntik na siyang umiyak. Tumingon siya at sinabing, Alex Dixon, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sinabi ng malinaw sa tatay ko at nagkamali ako sa iyo. Tumango si Alex Dixon kay Jiang Handong. Hindi man lang niya ginalaw ang tseke. Tumalikod siya at umalis. Nang malapit na siyang umalis, malamig na sumigaw si Jiang Shuaimang, tumigil ka. Huminto si Alex Dixon at malamig na sinabi, ano ngayon? Mabangis na sigaw ni Jiang Shuaimang, nakasilip ka lang sa akin habang nag-acupuncture. Dapat kang sumulat ng garantiya para pigilan kang matuto ng palihim. Pagnanakaw sa akin. Sarkastikong sinabi ni Alex Dixon, ibig mong sabihin, ang iyong maliit na heaven returning needle technique na hindi mabuti o masama. Pasensya na, hindi ko talaga gusto. Pagkasabi nito ay tumalikod na siya at naglakad palabas na may malalaking hakbang. Mayabang na kontrabida. Galit na galit si Jiang Shuaimang kaya naging berde ang mukha niya at sumigaw, tigilan mo siya. Kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon ngayon, iisipin niya talaga na ang Jiang family ay isang lugar kung saan siya pwede pumunta at gusto niya. Agad na sumugod ang kanilang bodyguard ng Jiang family at sinugod si Alex Dixon. Hindi man lang sila nilingon ni Alex Dixon. Nagpadala siya ng flying kick, at sa isang kisap mata, sinipa niya ang ilang bodyguards sa lupa. Nagpatuloy siya sa paglalakad palabas ng courtyard. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Jiang Shuaimang na makita niya ito. Ang mga bodyguard ng Jiang family ay napakahusay sa martial arts. Kahit gaano sila kaina, lahat sila ay first-grade martial masters. Gayunpaman, sa harap ni Alex Dixon, kahit isang suntok ay hindi nila nakayanan. Gusto silang habulin ng grupo ng mga bodyguard, ngunit sumigaw si Jiang Handong sa malalim na boses. Bumalik kayong lahat. Kung sino man ang manggahas na manggulo kay Mr. Dixon, umalis kayo sa Jiang family. Siya ang tagapagmana ng Jiang family, at ang kanyang mga salita ay may tiyak na bigat. Hindi na naglakas loob ang mga bodyguard na habulin siya. Galit na galit si Jiang Wei kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Lumakad siya paarap at sinampal siya, pinagalitan, anak na walang kasiguraduhan. Wala kang karapatang gumawa ng mga desisyon sa pamilya Jiang. Tinulungan mo talaga ang isang tagalabas, umalis ka dito. Tumayo siya sa pintuan at nagmuni-muni, sarili niya. Nakatanggap si Jiang Handong ng isang sampal sa kanyang mukha, ngunit wala siyang sinabi. Tumalikod siya at umalis. Itay, maganda rin ang intensyon ni kuya, sabi ni Jiang Shuili habang umiiyak. Tumayo ka. Kung magsasalita ka ulit, mawala ka. Galit na sabi ni Jiang Wei. Si Jiang Shuili ay nababalisa at nagalit, ngunit naalala niya ang mga salita ni Alex Dixon. Hindi siya makatiyak sa kanyang lolo, kaya tumabi na lang siya habang may luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Gusto niya noong una na trituhin ni Alex Dixon ang kanyang lolo, ngunit hindi niya inaasahan na mapahiya si Alex Dixon at mabubugbog ang kanyang kuya. Sa pagtingin sa background ni Jiang Handong, isang bakas ng hindi mahahalata na pangungutya ang sumilay sa mga mata ni Jiang Shuaimang, ngunit nagkunwari siyang walang pakialam. Kuya, bata pa si Handong, kaya hindi big deal sa kanya na dayin siya ng kwek-kwek. Wala nang pakialam. Galit na sinabi ni Jiang Wei, kung siya ay ganito,
ang iba ay maniniwala sa anumang sasabihin nila. Paano niya maaga ang Jiang family sa hinaharap? Tingnan mo ang iyong anak, at pagkatapos ay tingnan mo ang aking hindi karapat-dapat na anak. Pupunta ako sa mamatay sa galit. Sinamantala ni Jiang Shuaimang ang pagkakataong sabihin, Kuya, tapos na ang anak ko sa larangan ng negosyo sa ibang bansa. Maaari kong hilingin sa kanya na tulungan si Handong na pamahalaan ang kumpanya upang hindi na muling magamit si Handong. Galit pa rin si Jiang Wei, kaya agad siyang tumango at sinabing, sige, aayusin ko si Jiang Lei na pumasok sa kumpanya para tulungan si Handong bukas. Lumiwanag ang mukha ni Jiang Shuaimang. Ngayon, ang matandang master ng Jiang family ay may malubhang karamdaman, at ang kanyang panganay na anak na si Jiang Wei, ay walang kakayahan. Kaya, ang kumpanya ay pansamantalang ibinigay sa panganay na apo, si Jiang Handong, upang pamahalaan. Tungkol naman sa kanyang anak, dahil siya ang pang-apat na anak, hindi siya kwalipikadong pumalit sa negosyo ng Jiang family. Kung papayagan ang kanyang anak na makapasok sa kumpanya, ipinakita niya ang kanyang pagganap sa pamamahala ng kumpanya at isinusulong si Jiang Handong sa parehong oras. Bilang karagdagan, napagaling niya ang matandang master at gumawa ng malaking kontribusyon. Kapag nagising ang matandang master, baka ibigay niya ang kumpanya sa kanyang anak. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagpakawala ng mahabang hininga ang matandang master at iminulat ang kanyang mga mata. Tatay. Nagulat si Jiang Wei at agad na naglakad papunta sa gilid ng kama. Kakagising lang ni Old Master Jiang mula sa coma. Pinilit niyang umupo habang nasa gilid ng kama ang kanyang mga kamay at sinabi sa paos na boses, gusto kong uminom ng tubig. Hindi lang si Jiang Wei ang nasa sabik na makita ang paralisadong Old Master Jiang na nakaupo. Maging si Jiang Shuaimang ay nakahinga ng maluwag. Mukhang talagang gumana ang kahon ng gamot. Ang grupo ng mga doktor ay nagulat din, at hinangaan nila ang mga kasanayan ni Jiang Shuaimang sa medikal na sukdulan. Talagang karapat-dapat ang Curator Jiang na tawaging isang pambansang eksperto. Kaya pa niyang gamutin ang paralysis. Karapat-dapat talaga siyang tawaging direktor ng National Clinic. Ang galing ng Curator Jiang sa medisina. Siya ang numero 1 doktor sa ating bansa. Ang batang iyon ngayon ay wala. Mabilis na inutusan ni Jiang Wei ang mga tao na nagbuhos ng tubig para sa matandang master at tuwang-tuwang sinabi, Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti. Sinamantala ni Jiang Shuaimang ang pagkakataon na kumuha ng kredito. Pumunta siya sa unahan at sinabing, Tay, ako ang nagpapagaling sa iyo. Hindi baling nakalimutan kong kumain at matulog, at inalagaan kita. Sa wakas ay gumaling na ang iyong katawan. Lumayas na tumungo si Old Master Jiang at sinabing, Shuaimang, nag-iisip ka. Tungkulin ko ito. Si Jiang Shuaimang ay mukhang mapagpakumbaba, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Iniligtas niya ang buhay ng matandang master. Parang sipain si Jiang Handong at hayaan ang kanyang anak na kunin ang kay Jiang ay malapit na. Sa sandaling ito, biglang nanginag ang katawan ni Old Master Jiang. Sa sobrang lakas ay bumagsak siya sa kama. Tatay. Napasigaw si Jiang Wei sa takot. Biglang nagkaroon ng epileptic episode si Old Master Jiang. Nakahiga siya sa kama habang nakapikit at nanginginig ang katawan. Kabanata 355. Natarante si Jiang Wei at sumigaw, Shuaimang, halika at makita si tatay. Nagulat din si Jiang Shuaimang at agad na naglakad pasulong upang kunin ang pulso ni Old Master Jiang. Nahawakan lang niya ang pulso ng matandang master nang biglang, dalawang daloy ng dugo ang umagos mula sa mga butas ng ilong ni Old Master Jiang. Lolo! Sumigaw si Jiang Shuili at sumugod habang umiiyak. Natakot si Jiang Wei at hinimok si Jiang Shuaimang, ika-4 na uncle, mabilis. Iligtas ang matandang master. Gayunpaman, ang mukha ni Jiang Shuaimang ay mapatla, at maging ang kanyang pulso ay nanginginig. Hindi niya siya mailigtas. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari sa matandang master. Paano siya maglakas loob na gumamit ng gamot? Shuaimang, mag-isip ka agad ng kung ano. Nakita ni Jiang Wei na dumudugo ang ilong ng matandang master at nanginginig ang katawan nito na parang nakuryente. Siya ay nagpanik at nagudyok, hindi ba ikaw ang direktor ng National Clinic? Bakit hindi mo siya sinusubukang iligtas?
Natakot din ang grupo ng mga doktor sa silid at mabilis na nagtungo sa pagsusuri at paggamot sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay walang magawa. Hindi pa nila nakita ang ganoong kalagayan noon, at lalo silang nalilito kung ano ang gagawin. Nang makitang lahat ng mga doktor sa silid ay nanliliit ang kanilang mga kamay at paa, at hindi nila masabi kung ano ang kanilang kalagayan, si Jiang Wei ay nabalisa at nagmura. Lahat ba sila ay isang grupo ng mga walang kwentang tao? Bakit hindi nila mapagaling ang kanilang sakit? Siyempre, noong sinabi niyang basura, pinagalitan din niya si Jiang Shuaimeng sa kanyang gulat. Naging berde at puti ang mukha ni Jiang Shuaimeng. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng tunog. Ang sakit na ito ay isang bagay na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Hindi niya masabi kung nasaan ang mga sintomas. Sa sobrang pagkabalisa ni Jiang Wei ay nagsimula siyang magpanik. Sinisiri niya ito kay Jiang Shuaimeng. Ling, kahit ikaw ay wala kang magagawa. Paano ka naging direktor ng National Clinic? Kuya, ako. Hindi maipaliwanag ni Jiang Shuaimeng, at ang kanyang ekspresyon ay naging mas pangit. Sa sandaling ito, umiyak si Jiang Shuili, tatay, aanyayahan mong bumalik si Mr. Dixon. Ang mga sintomas ng lolo ay eksaktong kapareho ng sinabi niya. Sa isang iglap, bumalik din sa katinoan si Jiang Wei. Ang kanyang mukha ay naging berde, at ang kanyang puso ay puno ng panghihinayang. Ang sintomas na ito ay eksaktong kapareho ng sinabi ni Alex Dixon. Nagmamadali siyang sumigaw, "Bilasan mong imbitahan si Mr. Dixon." Hindi, Master Dixon pabalik. Nang malapit nang maubusan si Jiang Shuili, mabilis din siyang sinundan ni Jiang Wei palabas at sumigaw habang tumatakbo, "Pupunta ako at aanyayahan siya ng personal." Naiwang mag-isa si Jiang Shuaimeng sa silid. Hindi lamang siya nataranta, ngunit siya rin ay labis na galit. Bakit tama si Alex Dixon? Ano ang mali sa aking acupuncture? Siya ay nag-eksperimento sa ganitong uri ng pamahid noon, kaya walang problema. Wala siyang choice kundi hintayin si Alex Dixon na bumalik at lutasin ang lahat ng misteryo. Tuldok. Hindi nagtagal pagkaalis ni Alex Dixon sa Jiang Mansion, narinig niya ang tunog ng hingal sa likuran niya. Master Dixon, mangyaring maghintay. Inaasahan na ni Alex Dixon na magpapadala ang Jiang family ng taong hahabol sa kanya, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Nagkunwari lang siyang walang narinig at humakbang pasulong. Tumakbo si Jiang Wei hanggang sa hindi na siya makahinga. Inalalayan siya ng 2 bodyguard at hinarang ni Alex Dixon. Umiti siya ng paumanhin at sinabing, "Master Dixon, nasaktan kita ngayon lang." Ching, lalo na at humingi ng tawad kay Master Dixon. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Magsagawa ng paraan para kay Boss Jiang. Huwag mo akong hintayin sa pag-uwi ko. Pinigilan ni Jiang Wei ang kanyang pagkabalisa at naibaba lamang ang kanyang boses at ngumiti ng paumanhin. Master Dixon, nagkamali ako ngayon. Kasalanan ko ang lahat ng pagiging ignorante ko. Muntik ko nang maisip si Master bilang kwek-kwek. Ako ay taimtim na humihingi ng tawad sa iyo at nagmamakaawa na bumalik ka at gamutin ang matandang master. Jiang family ay handang magbayad ng anumang presyo. Bilang panganay na anak ng Jiang family, napakataas ng kanyang katayuan. Nagmamakaawa siya kay Alex Dixon sa ganoong kabab ang loob, dahilan para hindi makapagsalita ang mga tao sa paligid. Lalo na noong sinabi niyang, ang Jiang family ay handang magbayad ng anumang halaga. Ito ay mas nakakagulat. Kung gusto niyang makakuha ng isang salita mula sa Jiang family, natatakot siya na ang lahat ng mga boss sa Yan Capital ay kailangang ipitin ang kanilang mga ulo. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha ni Alex Dixon. Sinabi niya sa mahinang boses, "Umalis ka." Ang kanyang tono ay bastos, at hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Jiang Wei. Nakaramdam ng sobrang awkward si Jiang Wei. Hanggang ngayon ay wala pang nang ahas na magsalita sa kanya sa ganoong tono. Ang mukha niya ay naging berde, pagkatapos ay puti. Gayunpaman, ang buhay ng matandang master ay nasa panganib. Wala na siyang pakialam sa mukha niya. Nagmamakaawa siya kay Alex Dixon na may pagtatampo sa mukha. "Master Dixon, kanina lang ako bulag at hindi nakilala ang makajos na doktor, ngunit ang buhay ng matandang master ay nasa panganib.
Maaaring maging mapagbigay at bumalik upang gamutin ang aking ama. Kung ito ay gumaling, handa akong mag-set up ng 100 mesa sa pinakamagandang hotel sa Yan Capital at humingi ng paumanhin sa iyo. Nagkagulo ang mga tao. Alam ng lahat na si Jiang Chen ay isang anak na anak, ngunit para humingi ng tawad si Boss Jiang sa isang tagalabas sa harap ng lahat sa Yan Capital, marahil si Alex Dixon lamang ang nag-iisa sa mundo. Sa sandaling ito, naabutan siya ni Jiang Shuili habang humihingal at nagmamakaawa. Alex Dixon, kasalanan ng tatay ko ngayon lang. Huwag mo sana siyang pakialaman. Para sa akin, bumalik ka at gamutin, lolo ko. Napakabuti sa akin ng lolo ko simula pa noong bata pa ako. Hindi ko kayang panuurin ang aking lolo na nahihirapan. Noong una ay ayaw pumayag ni Alex Dixon sa pagpasok ni Jiang Wei, ngunit nang tingnan niya si Jiang Shuili na umiiyak, hindi nakikita ang noo niya. Sa orihinal, hiniling din siya ni Jiang Shuili na pumunta at magpatingin sa doktor. Si Jiang Shuili at ang kanyang lolo ay nagkaroon ng malalim na relasyon. Kung pupunta ang lolo niya, siguradong madudurog ang puso niya. Master Dixon, kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat ng ling na nagpanggap na alam at naantala ang iyong paggamot. Humihingi ako ng tawad. Napabuntong hininga si Jiang Wei, nang hihinayang at nababalisa. Napaluhod talaga siya at umiyak, Master Dixon, inaamin ko ang aking pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako at iligtas ang buhay ng aking ama. Tatay. Natigilan si Jiang Shuili. Laking gulat ng mga tao sa paligid na halos malaglag ang mga eyeballs nila. Ano ang pagkakakilanlan ni Jiang Wei? Siya ang kasalukuyang sect chief ng Jiang family, ang taong gustong paboran ng buong Yan Capital. Lahat ay humanga sa kanya. Kung magsalita siya, kahit ang Yan Capital ay manginig. Pero ngayon, hindi niya talaga pinansin ang mukha niya at lumuhad sa harap ni Alex Dixon, inamin ang pagkakamali niya sa harap ng lahat. Napatingin si Alex Dixon kay Jiang Wei na walang pakialam at sinabing, hindi ko tinatrato si Old Master Jiang dahil sa Jiang family. Magkaibigan kasi kami ni Jiang Shuili. Oo. Si Master Dixon ay mabait at mabait. Karapat-dapat siyang tawaging mabait at magaling. Mabilis na sabi ni Jiang Wei. Naantig din si Jiang Shuili at sinabing, Alex Dixon, maaalala ng pamilya Jiang ang kabaitang ito sa kanilang mga puso. Hindi na kailangan. Pagkasabi nun ay tumalikod si Alex Dixon, just because you are my friend, otherwise hindi na ako babalik. Tuldok. Makalipas ang ilang minuto. Bumalik si Alex Dixon sa Jiang Mansion at hinugot ang pilak na karayom na ipinasok ni Jiang Shuaimeng sa katawan ng matandang master. Pagkatapos, sa parehong paraan, muli niyang ipinasok ang karayom. Ang mga doktor sa silid ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Kanina lang nila kinukutsa si Alex Dixon, pero ngayon, lahat sila ay nakatitig sa kanya na dilat ang mga mata. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang kamay at ibinaba ang karayom. Ang kanyang pamamaraan ay eksaktong kapareho noong ipinasok ni Jiang Shuaimeng ang karayom. Gayunpaman, pagkatapos may pasok ang ilang pilak na karayom, biglang tumabi si Old Master Jiang, na nanginginig. Ang kanyang mukha ay naging pula mula sa berde. Ang mukha ni Jiang Shuaimeng ay naging pangit. Ito ay ang parehong pamamaraan sa kanya, ngunit bakit nagawa ito ni Alex Dixon? Ang isang doktor ay hindi maiwasang magtanong, Master Dixon, anong uri ng pamamaraan ng karayom ito? Minor Renaissance Needle Technique, sabi ni Alex Dixon nang hindi man lang nagtaas ng ulo. Ngunit ginamit ni Curator Jiang ang parehong pamamaraan ng karayom gaya mo ngayon, ngunit. Tumangala si Alex Dixon at ngumiti. Mahina niyang sabi, di ba sabi ko kanina? Hindi maganda ang teknik niya sa needle. Ang rough ng teknik niya. Ayoko. Ito ang sinabi niya kanina lang. Naging lila ang mukha ni Jiang Shuaimeng. Napahiya siya sa sukdulan. Kabanata 356. Bilang direktor ng National Clinic, mahigit 30 taon na siyang nag-aaral ng acupuncture. Pero ngayon, tinuturuan siya ng leksyon ng isang junior. Paano niya may lalagay ang kanyang mukha bilang number 1 divine needle? Galit na sabi niya agad, Alex Dixon, dapat ikaw ang nanloko sa akin. Lame. Huwag kang bastos kay Master Dixon. Galit na sigaw ni Jiang Wei. Malungkot na sinabi ni Jiang Shuaimeng, Kuya, ang mga karayom ay pareho,
at ang paraan ng karayom ay pareho. Hindi niya matukoy ang mga punto ng acupuncture, at ang mga karayom ay baluktot. Kung hindi dahil sa kanya, ano ang nangyari, hindi na sana nangyari ngayon. Kailangan nating kumuha ng makakahuli sa kanya at magtatanong sa kanya. Umiti si Alex Dixon at umiling. Jiang Shuaimeng, sabi niya. Nag-aral ka ng mga pamamaraan ng karayom sa loob ng maraming taon ng walang kabuluhan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ito nakita. Matagal nang naparalisa si Old Master Jiang, at ang kanyang balat ay naging maluwag. Ang kanyang buto ay nagbago, at ang acupoint sa kanyang katawan ay nalipat. Sa ibabaw, tila ang pagkilala sa acupoint ay napakatumpak, ngunit sa katotohanan, walang kahit isang acupoint na nasa gitna. At saka, ang masasabi ko hindi lang ikaw ang walang pakialam sa kanila, kundi ikaw din ang walang pakialam sa kanila. Isa pa, ang lakas ng mga karayom na ipinapasok ay napakahina rin. Natigilan si Jiang Shuaimeng at agad na bumuhos ang malamig na pawis. Paano niya nakalimutan ang tanong na ito? Kung ang katawan ng tao ay paralisado sa loob ng mahabang panahon, ang mga kalamnan at buto ay magiging deform, at ang mga acupoint ay na-offset. Muling umiling si Alex Dixon at sinabing, napakasimple at halatang problema, hindi ba mismong si Curator Jiang ang nakatuklas nito? Nagsimula na ring magbulungan ang mga doktor sa paligid. Sa katayuan ni Jiang Shuaimeng, talagang nakagawa siya ng mababang antas ng pagkakamali. Ito ay hindi alam kung ito ay dahil sa hindi siya nagmamalasakit sa kalagayan ng matandang master, o dahil ang kanyang pamantayan ay hindi kasing taas ng mga sabi-sabi. Pangit ang ekspresyon ni Jiang Shuaimeng. Hindi siya makababa ng stage. Pilit siyang nakipagtalo. Isa lamang ito sa aking mga pagkakamali, ngunit maaari mong pagalingin ang matandang master. Napakakapakipakinabang din ng aking sikretong gamot. Ang acupuncture ay ginamit lamang upang i-dredge ang mga meridian. Ang tunay na paggamit ng acupuncture ay ang kanyang banal na gamot. Ang gamot mo. Umiti si Alex Dixon ng masama at naglabas ng isang simpleng puting kahon mula sa kanyang bulsa. Ito ang ibig mong sabihin. Nakatakda ang presyo sa 3,000 isang kahon ng repairing ointments. Ang kahon ay walang label at mukhang napakagaspang. Wala itong pinagkaiba sa plaster ng balat ng aso na ibinibenta sa isang stall sa gilid ng kalsada. Pagkasabi noon ay binuksan niya ang kahon at casual na iniabot sa isang manggagamot sa tabi niya. Suriin ito at tingnan kung mayroon itong parehong panggamot na epekto. Sinabi ni Jiang Wei sa malalim na boses, suriin ito kaagad. Kung maglakas loob kang magtago ng anuman, hindi kita mapapatawad. Nag-aayos ng ointment. Si Jiang Shuaimeng ay natigilan. Isang masamang pakiramdam ang biglang sumulpat sa kanyang puso. Kinuha niya ang kahon ng ointment kay Ming Yu. Narinig niya na gumamit si Ming Yu ng 2 milyon para bilhin ito. Pero ngayon, ito pala ang ganitong stall. Nanginginig sa takot ang doktor. Matapos suriin ito ng ilang sandali, sinabi niya, Boss Jiang, ang kahon na ito. Itong kahon ng repairing ointment, ang nakapagpapagaling na epekto ay eksaktong kapareho ng banal na gamot ni Curator Jiang. At ang nakapagpapagaling na epekto ay 5 beses na mas mahusay kaysa sa banal na gamot. Ikaw, kalokohan ang sinasabi mo. Naging berde ang mukha ni Jiang Shuaimeng, at nagngangalit siya dahil sa kahihiyan. Alex Dixon, ilang beses kang pumunta sa National Clinic para hanapin si Lu Hongjian. Siguradong ikaw ang nakakuha ng gamot ko. Hindi ko hahayaang magpahinga ang bagay na ito. Tiyak na mag-iimbestiga ako hanggang sa huli. Tumayo si Alex Dixon at ngumiti ng masama. Naglabas siya ng ilang kahon mula sa kanyang bulsa. Kailangan ko bang magnakaw? Ang gamot na ito ay nasa lahat ng dako. Isang kahon ng gamot na binubuo ng 3,000 yuan. Kailangan ko bang magnakaw ng ganitong uri ng walang kwentang bagay? Isa pa, peke ang gamot na nasa kamay mo. Ito ang tunay na produkto. Casual na inihagis ni Alex Dixon ang 7 o 8 kahon ng ointment sa mesa na parang repolyo sa tabing kalsada. Naging berde at puti ang mukha ni Jiang Shuaimeng, parang nabara ang kanyang lalamunan, walang lumabas na salita. Maya-maya, sabi niya, Lin, Alex Dixon, kung ano ang meron ako, siya na ang totoo. Ikaw siguro ang nakagawa ng race 8 ako. How dare you slander me?
Si Alex Dixon ay nakaramdam ng panghahamak sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang marangal na direktor ng National Clinic ay isang mapagkunwari. Ito ay malinaw na isang pekeng gamot na ginamit upang gayahin ang repairing ointments, ngunit ito ay talagang sinabi ni Jiang Shuaimeng na ito ay isang pagsusuri na gamot na siya mismo ang nag-imbento. Mahina niyang sinabi, hindi na kailangang magnakaw ng formula ng gamot, dahil ako ang nag-imbento ng gamot. Nakiusap si Jiang Handong sa akin na pumirma sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan. Ang proyekto ay upang bumuo ng repairing ointments. Ang gamot na ito ay posibleng mailista sa susunod na buwan at is-sold for 300 bucks. Bakit hindi niya sinabi sa'yo? Ito ay gumamit lamang ng bagong gamot na aking ginawa ay katulad ng iyong repairing ointment na nakapagpapagaling. Matigas pa rin ang ulo ni Jiang Shuaimeng at tumangging bumitaw. Hindi siya ang taong namamahala sa Jiang family, kaya wala siyang karapatang magtanong tungkol sa kontrata ni Jiang Handong. Alam ni Alex Dixon na sasabihin niya iyon, kaya napangiti siya at sinabing, ganun ba? Pero ngayon, may lumabas na pekeng gamot sa rehiyon ng Nanguang. Katulad ito ng repairing ointment pero hindi mataas ang medicinal properties nito. Ginagamot ang mga ordinaryong bali, ngunit hindi maganda ang isa sa mga gamot para sa mga pasyenteng matagal ng paralisado. Maaari itong magdulot ng pagdaloy ng dugo mula sa pitong siwang ng mga paralisadong pasyente at maging sanhi ng kanilang pagkamatay. Kasalukuyang iniimbestigahan ng pabrika ng parmasyutiko ang pekeng gamot. Bakit? Ang pekeng gamot ay eksaktong kapareho ng gamot sa espiritu na inimbento ni Curator Jiang. Maaaring ito ang pinagmulan ng pekeng gamot. Ikaw, Curator Jiang. Siya ay nagmula sa kanyang hitsura, ngunit habang mas narinig ni Jiang Shuaimeng, mas naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Siya ay ganap na hindi makapagsalita. Hindi lang pero nanginginig ang kanyang katawan, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sinusumpa niya si Meng Yu sa kanyang puso. Itong si Meng Brat ay gumastos talaga ng 2 milyon para makabili ng pekeng gamot para i-scam siya. Nanginag din ang puso ni Jiang Wei nang marinig niya ito, at labis siyang natakot. Hindi niya akalain na hinihiling ang kanyang anak na si Alex Dixon na makipagtulungan sa kanya, at ang proyekto ay talagang magiging ganitong uri ng banal na gamot. Kung ang ganitong uri ng banal na gamot ay ilista sa merkado, ang Jiang family ay tiyak na babaguhin ang kasalukuyang mababang katayuan at isa sa alang-alang ito. Malinaw na si Alex Dixon ang tagapagligtas ng Jiang family. Muntik na niyang itaboy si Alex Dixon sa Jiang family. Sa isang sandali, si Jiang Wei ay napuno ng panghihinayang, ngunit sa parehong oras, siya ay labis na nagalit kay Jiang Shuaimeng. Ang bastos na ito, bumili talaga siya ng pekeng gamot para lokohin siya. Bagamat alam na niya ang mga medikal na kasanayan ni Jiang Shuaimeng ay hindi pinakamahusay sa National Clinic, dahil ang Jiang family ay nag-invest ng malaking halaga sa National Clinic, kaya naman siya ang naging master ng pavilion. Si Jiang Wei ay nagtatakip kay Jiang Shuaimeng dahil isa si Jiang Shuaimeng sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inasahan ang mga medikal na kasanayan ni Jiang Shuaimeng ay napakasama kaya kahit na siya ay nagkamali pagdating sa paghahanap ng mga acupoint. Ang lalong ikinagalit niya ay talagang bumili si Jiang Shuaimeng ng pekeng gamot para gamutin ang sakit ng kanyang ama. Bilang isang anak na anak, talagang hindi ito matitiis ni Jiang Wei. Jiang Shuaimeng, sa totoo lang, saan nanggaling ang gamot na ito? Malamig at mabagsik ang mukha ni Jiang Wei. Sumigaw siya sa malalim na boses, gumamit ka ng pekeng gamot para gamutin ang karamdaman ni tatay. Ano ang intensyon mo? Tumutulo ang malamig na pawis ni Jiang Shuaimeng. Wala na siyang mayabang na ugali noon. Nauutal niyang sabi, Kuya. Gamot, binili ko yung gamot. Pero hindi ko inaasahan na peke pala. Bastos. Sigaw ni Jiang Wei at sinampal siya ng malakas sa mukha. Ginastos ng Jiang family ang pera para matutuhan ka ng gamot, at nag-invest pa sila ng bilyon-bilyon. Pinakain ba nila ang pera sa mga aso? Bumili ka talaga ng pekeng gamot, at muntik ka nang mawala ng buhay ang matandang master. Isang malakas na sampal ang damapo sa kaliwang pisngi ni Jiang Shuaimeng, na nagdulot ng isang bakas ng palad sa kanyang mukha, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa gulat at umiyak, Kuya.
O tama, si Meng Yu ang gumastos ng 2 milyon para ibili ako ng gamot, gusto niyang pasayahin ang Jiang family. Abangan ang susunod na kabanata.